Ilang malalaking krimeng gumimbal sa bayanan ang tinutukan ng News TV Quick Response Team. Balikan po natin ang ilan sa mga ito sa report na ito. Ilang kaso ng pagpaslang sa mga estudyante ang tinutukan ng News TV Quick Response Team ngayong taon. Narito po ang News TV Quick Response Team sa Las Piñas, dito po mismo sa burol ng modelo na si Julian Rodelas. Siya po ang 20 taong gulang na biktima ng pamamaril na natagpuan po sa may 18th Avenue sa Cubao, Quezon City. Nakausap mismo ng QRT ang kapatid ni Julian. Blanco pa sila noon sa salarin at motibo sa krimen. Althea, di sa huling kasama ng kapatid ko, please lang naman, para makatulong ka sa kaso, lumabas ka. Nagpaunlak ng panayam sa GMA News ang kapwa modelo ni Julian na si Althea Altamirano na huling kasama niya bago mangyari ang krimen. Itinuturing pa siyang witness noon. Pero sa pag-usad ng investigasyon, ang umano'y best friend ni Julian, lumabas na frenemy pala ng biktima. Inaresto si Althea na umano'y mastermind sa pagpatay sa tulong ng kanyang nobyong si J.R. Kiambao. Chismis at inggitan ng iniimbestigang motibo. Nabasahan na ng sakdal ang magkasintahan, pati na rin ang isa pang sospek na si Jaymar Waraji. Tinutukan din ng QRT ang pagkamatay ng San Beda Law student na si Mark Andre Marcos na umano'y biktima ng hazing. Narito nga pong News TV Quick Response Team sa San Beda College kung saan isa na naman pong ininala ng biktima ng hazing na estudyante po ang namatay. Sa panayam ng QRT, naglabas ng galit ang kapatid ni Mark Andre na si Marvin laban sa mga may kinalaman sa umano'y hazing na tumapos sa buhay ng binata. Gusto ko lang sabihin na hinahanap na namin kayo, matutuntun namin kayo. Lumutang ang dalawang kabatch ng biktima na sinasabing duman din sa initiation rights upang magbigay ng salaysay. Sinampahan ng kaso ilang miyembro ng Lex Leon Fraternitas, kabilang si Gian Veluz, anak ng may-ari ng farm na pinagdausan ng hazing. Ang kaso ni Mark Andre naghihintay pa rin ng paggulong ng hustisya hanggang sa ngayon. Imbes naman na dalawin ang mga yumaang mahal sa buhay, ang 20 anyos na cum laude ng UST ang pinaglamay ng kanyang mga magulang sa kasagsagan ng undas. Matapos siyang matagpuang tadtad ng saksak sa isang abandonadong bahay sa Bacoor, Cavite. Sa tulong ng 3 saksi, nahuli ang magkapatid na sospek na sinasabing lulong sa ipinagbabawal na gamot na gawin ng krimen. Hindi mo sinasadya. Hindi mo sinasadya. Huwag mo sabihin hindi mo sinasadya. Gusto mo yan. Gusto mo gawin ko sa anak mo ngayon. Hindi ko sabihin ko hindi ko sinasadya. Habang nagaganap na... Para naman sa pamilya ni Cyrus, walang kapatawaran ang ginawa ng mga sospek. Walang piyansa sa kasong attempted rape with homicide na isinampa laban sa mga sospek. Nobyembre rin ang isa namang estudyante ng University of the Philippines, Los Baños, ang pinaslang. Sa pagkakataong ito, sa loob mismo ng kanilang bahay sa Binyan, Laguna. Nag-iisang anak ang 18 taong gulang at third-year agriculture student ng UPLB na si Maria Victoria Reyes. Natunghayan mismo ng QRT kung paano na ginagpis ang kanyang pamilya. Buhat ko siya, sinaisakay ko dun sa sasakyan. Malapit na po kami sa hospital, sa paper petrol po. Nagsalita pa siya. Tatay, wala na akong makita. Lumaban siya pero akala ko masusurvive pa yan ako. Ang laki po ng sugat. Isinuko naman ng mismong lolo ang sospek at tumanggap ng kalahating $1,000,000 pabuya. Ilang kaso ng massacre pa ang tinutukan ng QRT. Kalunos-lunos ang sinapit ng 4 na maglulolo sa Balagtas, Bulacan matapos silang pagsasaksakin hanggang sa mamatay. Nagtungo mismo ang QRT sa pinangyarihan ng krimen. Talikuran ko po yung tahanan na kung saan naganap po ang isang malagim na krimen kanina po nga madaling araw. At ito nga po ang burol ng 4 na maglulolo, kabilang po ang isang lolo, 2 apo niya at ang anak po ni Ginoong Rodrigo San Roque. At kanina nga po ay nadiskubre po ng kanyang isa pang kasama sa bahay ang malagim na krimen, pag-uwi po ng isa sa mga apo ng biktima. Pagnanakaw ni nalang motibo sa krimen dahil nalimas ang laman ng vault ng lolo. Posibleng kakilala raw ng mga biktima mga sospek na ininalang lulong din sa pinagbabawal na gamot. Umaga ng September 14,
nagkabarilan ng mga pulis at mga holdapper sa Alabang Town Center sa Muntinlupa. Pinuntahan mismo ng QRT ang mall na noon nga'y nakakordon pa. Sa video na nakuha ng GMA, Tumagal lamang ng 36 na segundo ang nakawan. Mga miyembro ng tinaguriang Ozamis Group ang sospek sa krimen. Pero inabot daw ng 2 minuto bago nakaresponde ang mga pulis Muntinlupa. Kaya naman ang nooy bagon talagang si NCRPO Chief Leonardo Espina inilunsad ang 2-minute response policy sa kapulisan. Sinibak sa pwestong hepe ng Muntinlupa Police dahil sa insidente. Nabunyag din ang iba't ibang scam noong nakarang taon. Pinakamalaking marahil ang Aman Futures investment scam. Bilyong pisong sinasabing natangay ng kumpanya sa mga investor na karamihan mula sa Pagadian at ilang kalapit lalawigan. Umabot na sa mahigit 11,000 reklamo laban sa may-ari ng Aman Futures Group na si Manuel Amalilio at kanyang mga kasabwat. Sa pagpasok ng bagong taon, patuloy na magmamatsyag ang News TV Quick Response Team. Tututok di lang para ihatid ang mga detalye ng krimen, kundi para sa ikalulutas ng mga ito.